Hello everyone! Love reading po tayo. Collective love reading lamang po ito, no? Hindi ito mag-resonate sa lahat. Bago tayo magsimula, magpapasalamat lang po ako sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments, yung mga stars, super thanks. Tsaka yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa ating videos. Tignan nyo na lang guys yung mga nakasulat sa description para sa mga interesado sa private reading. Opya. Yan natin to. Surprise and promise. So, bala ka niya sorpresahin. Wow. So, this person wants a commitment. O, baka yun yung surprise niya. Aalukin ka na niya. Hindi ko alam kung ito ba ay kasal, engagement, o kung ano man ito, iaalok sa'yo nito. Pero meron. Gusto ka niyang sorpresahin. And gusto niya ng commitment. Pagtupad sa promise, pwede rin. Kung ano man itong promise na tutuparin niya sa'yo. Oo, may some kind of offer or proposal. Or pwedeng may gift siya sa'yo. Pwedeng yun yung surpresa niya. At ang gift na ito, sinasabi dito, it could come in any form. Pwedeng material, pwedeng hindi. Pwedeng romantic gesture ito. So this person is invested in you. Interesado talaga siya. At para sa kanya ay you are special. Tingnan pa natin yung ibang energies. Oh, this person needs you. At meron kang mission dito. It could be na, may mga specific na plano talaga. Plano or goals itong person na to. Para sa iyo or para sa inyong dalawa. Ayan. So, right now, ikaw yung kinikrave na itong person na to. Wait lang, kukuha ko na yung cards, guys. Nakapaglabas ng cards. Okay. Sige, gamitin natin si Rider-Waite. Pasensya naman. Ngayon lang ako nakapag-decide kung anong deck yung gagamitin ko. Ayan, namimili. Yan natin. Pinangakuan ka ba niya? O, yan. Pwedeng hindi lang. Pero parang may na-sense nga ako na pwede nga alukin ka niya eh. Okay, baka naman alukin ka niya, magsama na kayo. Hindi ko alam sa inyo ano magiging usapan niyo.
Okay, with the Five of Swords, parang this person, nagbabalik siya. So, hindi ko alam kung nagkaroon na ba kayo ng pause or break nitong person na to. Like, nagkalayo na kayo or naging separated na kayo. Pero, ang nakikita ko kasi dito is, pagbabalik. Pagbabalik with the Five of Swords reversed. Okay. Kumbaga, may get back together energy dyan. Tapos dyan naman sa Two of Swords mo, parang nung una siguro hindi kanya ginawang priority. Okay, baka. Pero itong comeback niya, may bit-bit siyang pangako sa'yo. Or hindi ko alam kung dati kung yung pangako na ba yan nung nakaraan pa yan. Okay, so basta there is a comeback. At itong person na to is may dalang offer or proposal sa'yo. Kung hindi kanya, kung napabayaan kanya before, hindi ikaw yung priority niya this time, mangangako siya sa'yo kasi meron kang promise card dyan Mangangako siya sa'yo. And siguro, this time, ikaw na yung gagawin niyang priority or kumbaga, mas nakafocus na siya sa'yo. Kasi pwedeng before, iba yung priority niya Pwedeng may conflict like trabaho or family niya. Okay, pero nakikita ko ngayon na mas pinipili ka na niya over doon sa mga binanggit ko. Kung nung una hindi kanya kumbaga nung una hindi kanya top priority, ngayon babawi siya Yes, definitely matatapos na yung conflict. Yan. Kung nagkaroon kayo ng conflict na itong person na to, ang indication kasi niyan itong Five of Wands and then Five of Swords mo. Okay, this person wants to make peace with you. At yun din naman yung sinasabi niya dyan sa Temperance. There is Sagittarius energy. Yan, strong energy ng fire sign or Sagittarius or air sign. Gemini, Libra, Aquarius dito. Baka may ganyan ka sa chart mo, yung person na nakaka-deal mo, maaaring may ganyan sa chart niya. Yes, nakikita ko dito is a period ng reflection, realization, and pagbabago. Hindi ko alam kung anong naging issue nyo before. Kaya lang, basta yun lang ang nakikita ko rito na parang noong una, hindi ikaw yung pinili niya or maybe may iba pang conflict, like may iba siyang priority. And then, hindi ikaw yung top priority niya, di ba? Yun yung binabanggit ko. Pero this time, kung magbabalik man siya sa buhay mo, kasi nga parang meron ditong pagbabate, pagiging together again. So, this person will try to become a better person para sa inyo, sa relationship ninyo. Willing siya willing talaga siyang mag-effort. Yun yung nakikita ko. And possible din na nagkaroon ba ng dito, competition. So, hindi ko lang alam kung ito ba ay third person or kung sino ba yung kakompetensya mo sa kanya, pamilya niya ba, yung trabaho niya ba, or may third party, hindi ko alam kung sino yung third party dyan. Kung pamilya ba or ibang person. Okay, kasi parang nakikita ko dito parang mayroon kang kaagaw or kakumpetensya sa attention niya, sa oras niya. Okay, not always naman na yung third party is kabit, no? Pwede rin naman kasing ibang bagay yan. Halimbawa, mas inuna niya yung career niya kaysa sa'yo, mas inuna niya yung family niya kaysa sa'yo, kasi ganito, baka may, alam mo yun, maraming ibang, pwede kasing, kasi kung family niya yung problema, pwedeng hindi mo kasundo yung family niya, or hindi sila approve sa'yo, or baka kasi,
pinipigilan siya ng family niya. Halimbawa, siya yung breadwinner. Baka marami pa siyang obligasyon sa pamilya niya, sa magulang niya, or kung marami siyang kapatid, no? Baka mamaya panganay yan, or ewan ko. Pwede rin naman kasing ganun. Pwede rin naman hindi talaga, pangatlong person problema ninyo. Pero nakikita ko nga ngayon, o hindi ko alam kung nagkaroon kayo ng issue doon sa family niya. Hindi ko alam. O nagkaroon ba siya ng issue sa family niya? Hindi ko alam. Pero kasi dito parang may pagsisettle ng ng mga away-away. So, okay. Hindi ganun kadali yung process, pero okay, pwedeng hindi pa totally napatawad kasi baliktad yung temperance mo. So, hindi ko rin alam kung sino ba tong dapat patawarin dito, kung siya ba, kung may nagawa ba siyang kalokohan o kabalbalan sa'yo in the past. Kaya nga siguro siya heto at bumabalik ba, gustong nangangako na magbabago siya or babawi siya. Kasi parang yun yung una kong na-detect na energy. Okay. Okay. So, na-detect ko rin dito sa Two of Swords na reversed. Parang hindi rin naman kasi naging ganun kadali sa kanyang mamili or mag-decide. Kasi ito rin kasing card na to, pwede kasing pinapili siya eh. Hindi ko alam kung sino sa inyo, bahala na kayo mag-relate. Para kasing dumating dun sa point na kinailangan mamili. And kung sino man yung tao dito sa inyo na yan, na nire-represent yan, siya man yan or ikaw, nahirapan, hindi kasi ganong kadali. Na basta na lang kumampi or mamili. Yun yung naging pwedeng yun din yung naging issue or problema dito. Kasi nga parang nakita ko parang nagkaroon ng conflict or away dito. Hindi ko nga alam kung may iba pang involved like family. Kasi parang may na-detect din ako na parang family. Kasi tignan mo tong bottom ng deck mo. Six of Wands reversed. Kasi parang dito sa naging connection nyo, parang merong ang na-neglect dito. Yung isa sa inyo. Sino sa inyo yan? Feeling napabayaan, hindi na-appreciate, hindi nabigyan ng attention, hindi, alam mo yun? Pero this person is willing to make compromises para dito sa sa connection ninyo eh. Tignan pa natin. Okay, this person will try to win you back. Yun lang yun. Meron talaga siya, definitely may mission siya dito. Kasi, this person needs you or gusto kanyang bumalik sa buhay niya. Okay, tingnan pa natin. Ano next? Okay, insecure. Ayan magtatapat ulit ito eh. Basta meron kang ikakagulat dito, 'di ba? Yung sinasabi kanina diyan, surprise. So ngayon insecure na siya, baka nung una hindi. Una parang binabaliwala ka lang niya. Ngayon nai-insecure na siya sa'yo. So hindi ko alam, baka nagkaroon ka ng glow up or nagbago ka na sa kanya. Siguro hindi ka na naghabol, siguro na feel niya na, palaban na to. Si person, palaban na. Kaya siguro, parang doon siya parang lalong na-challenge. Okay? This person will confess to you. Merong opening up dito. So, baka magkakaroon kayo ng ito na kasing mga what's next eh. Kasi parang nakita ko dito sa kabila ng neglect niya sa'yo, kung nabaliwala ka man niya, na-disregard ka niya dito, parang in a way, meron siyang guilt kasi parang tinrato mo pa rin siya ng maayos. Yun yung niya. Siguro, yun din yung guilt niya.
And then, alam niya na may mali siya. And siguro yun yung gagamitin niya sa'yo as a way na ma-convince ka niya or baka sakaling pagbigyan mo siya uli na gagawin niya yung lahat na mag-e-effort siya. Okay? So, nakikita ko pwedeng yung mga plans niya, hindi ko alam kung nasabi niya. Pero parang feel ko lang, mag-open na pa lang to sa'yo eh. So, baka hindi pa kayo nagkakaroon ng communication. And pwedeng, yun na yung next na magiging ninyo, pag-uusapan ninyo nitong person na to. Pwede rin kasing may insecure issues to sa'yo. Oo, baka nung una pa lang napifeel niya na, or hindi ko alam kung ikaw ba yung nai-insecure. Sa meron ditong feeling insecure sa inyong dalawa. Bahala ka na dyan kasi hindi ko na maalam kung energy mo yan or energy niya. Naghihintay? Oo, pwedeng hinihintay ka rin niya eh. Yun lang. Naghihintay siya ng sign sa'yo at siguro pag wala na siyang mahintay, baka doon lang siya mag-open up and then pwedeng yun yung ikaka-surprise mo. Siguro kasi hindi mo ina-expect na babalik pa siya or baka hindi mo ina-expect na gagawin niya yung mga ganun. Yun yung mga nakikita kong next na mga pwede mangyari or scenarios dito. Pwedeng naghihintay din kasi siya sa'yo. Siguro tinatansya rin niya or pinakikiramdaman ka rin niya. Pwede kasing nai-intimidate din siya sa'yo eh. Kasi may card ng insecure dito eh. Pero hindi ko nga alam kasi sa inyo kung sino yung feeling insecure or yung isa pwedeng feeling intimidated siya. Okay. Maaaring love ka pa rin niya. Kasi may love pa rin naman dito. And maybe this person is willing to wait for you. Kung hindi naman forever yan, siguro naman sa tingin ko, parang willing to wait siya. Kasi nga, this person wants you back. Pwedeng tahimik pa lang. Hindi ko alam kung sino tong tahimik sa inyo. Pero merong opening up na mangyayari dito. Sabi ko nga, may confession. Or baka yung isa sa inyo dead wala. Or sinilent treatment. Okay? Pero may mga plans tong person na to. Gusto niya with the full card, this person wants to take a chance again. Pwedeng may Pisces, may moon card kasi dito. Okay? Or maybe may sikreto kasi there is High Priestess and then there's moon card. So, hindi ko lang alam din kung may mga tinago din siya sa'yo. And siguro, kung if that's the case na may mga secrets dito, siguro yun yung mag-unfold, siguro yun yung kakasurpresa mo kasi mag-open up na siya. Ano ba tawag dito? Magtatapat. Kasi parang may dito eh. Some kind of confession or revelation. And malakas yung energy ng water sign and ano pa yung kanina? May water sign, may air sign, air signs and water sign. Specific Pisces. Yes, malakas yung energy dito ng air signs and Pisces. Tapos meron ding Sagittarius doon sa ilalim. Okay, so parang this person tries to look calm and collected. Kunwari cool lang siya, pero deep inside, tinatago rin niya eh. Parang nagmamask din siya eh. Hindi lang niya talaga siguro nire-reveal talaga kung ano talaga yung totoong feelings niya. Kumbaga tinatry niya, okay, kunwari hindi ako affected or ewan ko kung ikaw yun. Kunwari silent treatment. Pero ang totoo, meron talaga pang feelings ito. May nararamdaman. May nararamdaman pa yan.
Kasi nga this person is hiding something. Pwedeng yung emotions niya hinahide niya. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Kunwari yung itsura kalmado lang, pero deep inside. 'Di ba? Hindi pala. O, kaya lang kasi, dahil may full card reverse dito, parang ewan ko, parang, meron kasi dito parang hindi ko masasabi, hindi pa rin guaranteed na talagang 100% committed. So, medyo risky with the full card na baliktad. Oo, baliktad kasing full card mo eh. O baka naman ikaw to, ayaw mo na mag-take ng risk dito. O kung kailan ayaw mo na, siya naman yung parang invested. O kung dati binaliwala ka niya, siya naman ngayon yung parang naghahabol. Okay, parang ganun yung energy. So maybe ikaw to, pwedeng dinadaan mo siya sa pagiging cold. Kasi parang may cold treatment, silent treatment dito. Pero yun na nga, magko-confess sa'yo to. Merong pag-aamin na magaganap dyan. And possible na mag-o-offer. Hindi ko nga lang alam kasi meron ka nga ditong Knight of Cups pero baliktad naman. Oo, pwedeng ikaw na yung may ayaw eh. Ayan. Siguro para sa'yo, umiiwas ka na lang din sa sakit ng ulo, problema, conflict, ayaw mo na. Siguro baka nadala ka na rin kasi nga nagkaroon dyan ng mga, ewan ko, yung conflict. Ayaw mo na siguro, baka ayaw mo na rin sumakit yung ulo mo. Or pwedeng, yun na nga, parang may false appearances dito or false, wearing mask, no? Bakit ko nasabi? Knight of Cups na baliktad, High Priestess, and then the Moon card. Pwede kasing itong person na to, pwede ring may mga tinatago rin siya sa'yo. Hindi siya siguro 100% ganun ka-truthful. Or meron ba ditong parang sabihin na natin unreliable pagdating sa emotions kasi pwedeng hot and cold, unpredictable, or pwedeng pabago-bago, or maaaring hindi ganun ka-sure, o hindi ko alam kung ikaw yung fickle-minded dito o siya. Oo, parang making making promises pero baka hindi naman niya kayang tawag dito, pangatawanan 100%. Yung mga pinapangako niya, kung siya yan or hindi ko alam pero kasi, meron din kasi dito ayaw na lang, iiwas na lang. Okay, or pwedeng i-turn down yung offer dito, i-reject itong si Knight of Cups. Meron talagang nag-hide dito, whether emotions yan, or meron talagang mga secrets na hinide, or basta may pagko-control kasi ng emotion with the King of Swords, dito sa High Priestess, and then dito sa Knight of Cups, at saka sa Moon. So, hindi ko alam, bahala ka na dyan kung sino man yung nagko-control dito ng trying to be cool, ganyan. Kunwari, wapakils, yan. Pero nakikita ko pwedeng may feelings pa rin, pero parang tinitiis na lang, or mas nagiging wise na lang kasi, mas pinipili na lang kasi mas maging wise kasi nga ayaw na siguro parang nagdadalawang isip. Pwede kasing ganun eh. Pwedeng pinag-iisipan din yung offer. Kasi nga parang meron proposal dito, may o-offer sa'yo. So, pwede ring pag-iisipan mo yan. Baka kasi, nako-confuse ka rin. Kasi nga may two swords ka rin dyan. Baka siguro, nagwa-wonder ka, okay, here we go again, nandito na naman, may offer, pero gaano ka solid to? Okay? Pwedeng ganun eh. Kaya parang trying to be cool, or hinahide yung emotions, pwede kasing mas pinipili na lang maging matalino kaysa pairalin yung puso, pwedeng ganun. Ayan. Pero definitely meron something na
pinag-iisipan, a decision to make dito. Okay, ano, may Pisces energy strong. Mga water signs dyan eh. And air signs. Oh, reluctant ka na dito sa person na to. Ang nakikita ko dito is hindi mo basta-basta ibababa yung defenses mo dito sa person na to. So, parang nakikita ko dito siguro pakikiramdaman mo muna or pwedeng nako-confuse ka. Tinatry mo ring pigilan yung sarili mo na wag kang magpabola or magpadala dito sa person na to kasi nga nadala ka na rin dyan. Okay, parang may some kind of rejection with the hermit eh, or parang pag-iwas. So, yan, hindi ko alam kung ikaw to. Siguro you will try to avoid na lang this person, baka kasi maging marupok ka uli. Ayan, eventually parang may strength card reverse dito eh. Baka kasi, depende kasi sa'yo to eh, kung paiiralin mo yung emotions mo or yung isip mo, yung putalino mo. Now then, may ito turn down talaga, maliwanag. Meron ako nakikitang rejection dito. So, this time baka tanggihan mo na tong person na to. Oo. Kasi, mas nakikita ko, mas you value your peace. Mas binavalue mo na yung peace mo. O parang, siguro para sa'yo, mas okay lang na kahit mag-isa ka lang, kesa naman, alam mo yon, masisira na naman yung peace of mind mo, magugulo na naman yung buhay mo, or baka bumalik na naman sa dati. Okay? Takot ka na kasi, takot ka na mabaliwala. And pwedeng, dinadoubt mo pwedeng dinadoubt mo yung sincerity nito, yung, bukod dun sa sincerity. Pwedeng dinadoubt mo rin yung commitment niya eh, kung gaano ba talaga siya ka-committed. No? So, pwedeng hindi ka pa ganun ka-convinced in a way. So, nakikita ko dito, you will try to, hindi mo pa rin ibababa yung mga defenses mo dito sa person na to. Pero definitely, this person will try to come back to you and to win you back. Yun lang yung nakikita ko dito. Okay, so, regardless kung i-reject mo siya, nakikita ko, makikipagsapalaran siya with the full card eh. To try niya pa rin yung luck niya. Kung sakaling, yung mako-convince or mapapa-oo ka niya uli. Okay, so yung mga signs na meron dito, nabanggit ko na Hermit, Virgo energy, meron strong energy ng Leo, fire sign, Pisces kanina, yung na-detect ko, and Sagittarius. So, yan yung mga nakuha kong energies as of now dito sa inyong love reading. Hindi ko na kayo bibigyan ng payo. Bahala na kayo mag-formulate ng payo ninyo. Alam nyo na yung dapat nyo gawin sa buhay ninyo. Dito lang ako para sa inyo, para basahin yung mga energies. And sana makatulong man lang sa inyo tong reading na to. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.